Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. The Better News. Unang Pilipinas, ang oras alas 10:18 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Monday, thank God. It's Monday, Manic Monday. Manic Monday talaga. Medyo nalit kami ng pasok dahil po sa dami po ng mga loads na kailangan pong i-ere. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating chikahan ngayong gabi at meron tayong special guest dito po sa aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan po, hawak po namin ang beat ngayong gabi. Pero bago yan, hawak din niya ang beat sa Arizona, USA. Tito Louie Alejandro. Yes, Tito Louie. USA, ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro. Bubati sa magandang umaga, good afternoon, de magrabiya sa ngapada, buenas noches a todos. Your USA, DZRH, US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Yes. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide. Yes. Tito Louie, pasensya na ha. Late na talaga kami nakapasok dahil ang dami po kailangan pagbigyan ng mga commercial loads. Tapos kasi nag-ipon-ipon plus, ang dami pang mga reports na kailangan mag-update sa mga nangyayari dito sa ating bansa, Tito Louie. Kaya idire-diretso na natin. Yes. Don't worry about me, Tito Gorgie. Ang dapat mag-worry ka sa mga viewers, listeners, yes. dahil kanina pa Mga sila mga impatient. naghihimutok. Mga impatient pa naman yung mga yan, di ba? Dahil sa Oo, totoo mga lang, mahadera, Tito most Louie. special kapag Thursday. Correct, oo, na 30 minutes Kulang lang. naman Minsan, 30 minutes, naging 15, pagkatapos studio, late na kayo. Ganan. Kanina pa Kasalanan nakatutok pa naman sa atin. namin. Kanina pa nakatutok sa atin si Conitan Aguilar na early bird nga daw siya. Tama naman, ang Totoo. aga-aga ni Conitan Aguilar nakatutok na. Si Conitan Aguilar dyan sa Toronto, Canada. Kamusta kaya dyan ang wildfire? Tapos na ba? Kamusta Oo naman ang nga. inyo dyan na kalagayan? Grabe. Tapos si Arnel Relampago sa Kalibo Aklan. At marami pa po mga nakatutok na sa atin ngayon. Pero bago yan, Tito Louie, syempre, na-miss natin ito, nakakatsikahan natin ito nung last year pa yata. Last year pa yata sila nakachikahan tungkol sa immigration, tungkol sa sinong interesadong mag-aral sa ibang bansa at saka
sa Amerika, yung mga nag-aayos ng mga visa, Tito Louie, di ba na-explain sa atin yan noon? Yes. At nandito ngayon siya sa Pilipinas, Tito Louie, ha? Nandito siya ngayon sa Pilipinas dahil meron silang gagawing immigration seminar. At yan ay ipapaliwanag sa atin, lalo na po sa ating mga listeners na gustong pumunta sa ibang bansa kasi marami rin tayong mga listeners sa ibang bansa, 'di ba? Amerika, sa UK, sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, saan pa nga sa Qatar. Canada, sa Qatar. Malaysia. Yes, oo. At sa atin pong mga listeners na interesadong mag-migrate or gusto mag-aral sa ibang bansa, sa Amerika, Canada, Oy. or sa interesado ako, Tito Luis, sa Spain. Bongga doon. Gusto ko sa Spain, Tito Ganon. Luis. Gusto mo mag-retire sa Espanya, ganon. Yes, ang ganda naman kasi talaga ng Spain, ang ganda naman ng buhay doon, 'di ba, Tito Louie? Eto, i-welcome na po natin. 'Di ba nag-meet ba kayo, Tito Louie, sa Arizona? Si Attorney Marlene Gonzalez, ang US immigration lawyer po. Hello, ma'am. Good evening po. Welcome po dito uli. Welcome back po dito sa Pilipinas. Hello. Nakamute po kayo. Ayan. Andito na ako. Can you hear me? Yes. Yeah. Oh, very Hi. clear. Loud Good and clear. morning, Tito Louie sa Arizona. Yes, good morning to you, attorney. Evening, Tito Gorgie. Good evening po, Andito ako sa Manila ngayon. Yes. I am based in the US pero meron kaming kinakampaign dito sa Manila about primarily student visas More to student visa. study abroad Oo. in different countries. Let me tell you the countries. US, US. Canada, UK, Sa UK pati. Spain, Oo. Germany, Australia, Okay. Ireland, at saka Dubai. Pati sa Bagong Dubai. study Oo. abroad sa Dubai. Na mag-aaral doon, di ho ba? Mag-aaral doon. Yes. Oo. Kahit ano pong course ang pag-aaralan nila, pwede. Iba't ibang courses, so depende sa schools na are open, ano? So itong franchise namin, ang tawag is, it's a franchise of Apply Board. Apply Board is a student application platform. High-tech yan. You know, it's easy to search. You put in what you want to major in, and then we show you the different universities that offer the different programs kung anong interest ninyo. Okay. Ang exciting, kaya nga sinabi nyo, Tito Gorgie, na Spain just opened up. For us, we have some universities open for applying to Spain. Spain Okay. is my favorite country. Ang sarap rin. ng pagkain, mabait ang mga tao. Siyempre, mahal nila ang mga Filipino. Marami ding Filipino doon. Correct, oo. At marami tayong mga kilalang mga nag-aaral din doon. Lalo na si Andres Mulak, doon siya nag-graduate sa Spain. Ang kakambal niya, si Atasha, sa UK naman siya nag-graduate. Oo. Yes. So attorney sa project mong to, I'm sure it involves financially. Mahal application pa lang. Yes. Katapos. Yes. So, sa mga interesadong magagaling, matatalinong estudyante ng Pilipinas para mag-aral sa Amerika or any part of the world, kumusta naman ang costing as far as financial obligation is concerned? So depende rin sa school. I'm sure some of them offer scholarships. Yeah. Yung ibang programs ng masters, they offer student loan. But that really depends, and I don't want to promote that. It depends on the program and the school. Ayan, totoo, mahal nga. When you enter into that portal, nakasulat doon, what are you expecting to spend, you know? So, pag sinabi mo, that's not enough, you know? Parang, you can expect, kasi yung tuition fee, kami Tuition walang fee. Yeah, it's a tuition fee depending on the university. Okay. Pero sa being the council, ano ang cost ng applicant?
Sa amin, so if somebody wants to go to the US, for example, no, and they need to apply for a US student visa, Correct. ayon, that's where my service comes in as an immigration lawyer. So meron kaming student counseling and marketing platform, pero as an immigration lawyer, you're asking me for my fee. I usually don't like to quote, pero Okay. online. Pero Oh, yeah, sure, may sure, buy. sure. Ha? Reasonable naman. Reasonable. Oh, that's Okay. that's a good thing. The word Yes. reasonable will help applicants as well. Pero Totoo. ang fino-focus mo lang ngayon ay student visa. What about yung visitors visa para makatulong sa ating mga gustong Kababayan, bumisita oh. naman sa ibang bansa? Are you? Oo. Visit sa ibang bansa, sa US ako, ang ano ko, practice ko. Sa ibang bansa, I can't speak to how easy or how hard. Ngayon, sa presentation namin dito sa Manila on July 25, Yes. Saturday, yung counterpart ko sa Canada, business partner ko, she is a Canadian registered Canadian immigration consultant. She can talk about Canadian immigration. Okay. Yes. So, sa programang to, can they go online or face to face? This coming Sa- July. Yung July 25th, That's Okay. correct. in person sa AIM, Asian Institute of Management. Nandun kami Sabado from 1 to 4 in the afternoon. There you go. So your venue is AIM. AIM. That's correct. That's Oo. Okay, correct. very good. So, All right. Good. Good to okay. know. At least they know where to go. Yes. Attorney, Yes. so ito, ano ang gagawin nila if they're interested? Pupunta lamang sila dyan before 1 o'clock? They just register? Before 1 o'clock, Oo. we charge $7.50 para sa merienda, okay? So venue tsaka merienda. Pero Okay. hindi yan, that doesn't pay for anything other than just, we're just covering our costs. Oo. Pero sa presentation namin, we're gonna talk about yung student study abroad opportunities and the opportunities to be able to work and in the United States and Canada. Kasi nga, yun ang expertise namin ni Miss Chona, Maria Chona Villapando from Toronto. 20 years experience as an immigration consultant in Canada. Ako po, 25 years experience as an immigration lawyer sa US. So ito po, attorney, open lang ito ang mga ang interesado lang diyan na makaka-attend sa immigration seminar ay yung mga students, yung gusto lang mag-aral or yung kahit sino pwede. Kahit sino. Okay. Kahit sino kasi I can speak, I can talk about the opportunities for work. Ang hindi alam ng mga tao na open pa rin ang immigrant visa para sa workers. An employer can petition for a worker, okay? For green card, green card. So you're talking about the ability to live in the United States and after 5 years they can get citizenship. Pero for example, marami akong ginagawa niya. I help my clients petition for nurses, for caregivers, cooks, miski truck drivers, miski parang general operations manager. Open pa rin yon. Ang kaso nga lang, dahil oversubscribed yung visas, limited, it could take up to 3 years. Okay. So matagal-tagal. Attorney, alam mo naman siguro, ang challenge of anyone to visit United States. Ang lolo mo, ang working visa is 5 million. To get a green card right now, you have Talaga? to pay $100,000. Binagsak niya nung last week. So all this different, I'm sure you're aware of that. To get a green card, you have to pay $100,000. And if you want to have this visitor's visa or working visa is 5 million. You are aware of that. So how will you be able to No, to 5 cope with million. Ano Ha? kasi? Peso. What do you mean? Pesos? Sa pesos. dollars? Sa dollars? Eh, For any visa provided to a working visa, aha. it's Yung- 5 million, and green card is 100,000 application. So how will you be able to go about
convincing people who would want to come to the United States and visit or even to work. Ay, hindi. Hindi to, yung 100,000 na ini-impose niya para sa Yes. H-1B. Oo. Yes. Hindi, I'm not talking about H-1B. I'm talking about EB-3, application for green card. okay. Hindi ganun kataas ang hindi, yon is business as usual. Hindi pa niya pinapalitan yon. Kaya, yeah. So, okay. yeah, yung Well, that's good to know if that's the truth to it. Because No, a lot of people are complaining because he keeps raising all the costs involved in coming over here. yun ang Alam mo naman ang kanyang H-1B. immigration policy. He's Yes. trying to shy away people from visiting here. Yes, pero yung visitor's visa, I think hindi pa tuloy yung kung ano man yung ini-impose Plan niya na added bond para sa That's visitor. true. Yeah. All right. Tsaka yung 100,000, it applies to the H-1B. Kaya, pero in litigation pa rin yun. Okay. Ano ang Kasi masasabi? maraming illegal eh. Last week niya binagsak yun. So, if there's any truth to it, sinabi mo nga it's under litigation. Yeah. Pero ano masasabi mo dyan? Pending. Yes, Until further notice. Yes, attorney, anong masasabi mo sa mga ganyang policies nga ni President Trump na parang bukod, siguro nga talaga, gusto niya siguro talaga masala ng husto yung mga pumupunta sa Amerika, di ba? Kasi katulad sa ibang bansa like UK, magbabayad ka lang ng malaki, makakakuha ka ng visa. So parang ganun ba yung gusto rin niyang gawin? Hindi. Ang gusto niyang gawin talagang restriction ng immigrants. And the prevention of fraud. Oo. And kasi marami ding gagawang ng fraud at saka yung violation na katulad ng ang tawag natin, di ba, TNT, TNT, oo. overstay ang legal term dyan, Oo. na to avoid overstays. So, Yun. sige, we'll just make it simple na lang, attorney, lalo sa mga interesado dyan na umattend sa immigration seminar po ninyo. Lalo na po sa mga estudyante. Yes. Hindi po ba mga more or less magkano po yung ipiprepare nila para maka-apply sila? Depende sa depende sa tuition fee nga. Ng So kung school, ano yung ng university, school. Oo, ng university. makikita nila dito sa Apply Board platform. Okay. No? So, i-guide Pagpasok ninyo sila. nila, so, Oo. uh-huh. Ang job namin is to guide them. O anong gusto mong major? Anong bansa mo gustong pumunta? Okay. Ito, tapos yung platform, it will show you your different options. 2-year course, 4-year course. Or pwede mag-apply for so, scholarship, gano'n? Pwede, Oo, pwede mag-apply for So scholarship. then you will see the cost. Can I afford it? Hindi pwede kung if it's too high for your budget, then you can look. Kasi may mga Other there are countries. different types of schools. May mga community college. Diba? Tito Louie, yung community college That is very sa true. US, mas Community mura. college, merong Ivy League. Yes. May mga Ivy League, may mga community college. So, depende sa program. That's what they can expect. Oo. Oo. May mga nagre-react sa ating listeners mula sa Canada na kilala daw nila si Chona Villapando. Oh, yes. Ate Marami Chona, nang oo. natulungan si Immigration Chona. consultant daw siya. Oo. At yun na nga, attorney, can you give us an idea saan ang medyo affordable, yung medyo mura, saang bansa sila mo masuggest na mag-aral? Sa ngayon, alam ko lang kasi sa US, Okay. si Chona nga will speak about Canada. Pero I think Canada, Okay din. ang maganda rin sa Canada na mention sa akin ni Chona is that may pathway. Pag nakakuha sila ng bachelor's degree, merong pathway for PR status, permanent resident status sa Okay. Canada. Dito rin, meron, kaya lang kailangan talaga makahanap ka ng employer na magpe-petition para sa iyo. Okay. Counsel, merong nag Message.
message sa akin sa YouTube si Frank Crawford, sabi ang pagkaalam nila sa Canada, naka-hold ang student visa dahil nagbabawas sila ng quota dahil sa dami ng mga estudyante pumapasok sa Canada ngayon. So, how will you be able to help and assist with this considering that there is a restriction going on? It's limited. Limited. It's drastically limited from before. And in a way, also sa US din, we're just a lot more stricter Tama. about, yes. Okay. Tsaka ngayon, ang bago, Tito Louie, ang bago, talagang dati, sabi nila, yung mga ibang student visa, binibigyan natin ng duration of status. Kung kailan ka matapos. Ngayon, 4 years, 2 years, talagang may date. May Anong date. programa mo? 2-year program? O sige, tapos ka kagad, dapat. 2 years ka lang doon. Pwede kang mag-extend, pero wala ng duration of status. Yun ang bago sa US ngayon. Yeah. Okay. It's stricter. It's very, they're tightening the immigration law. Dahil nga, nung pumasok ang lolo mo, after kay Biden, na which is, Yes. Biden was very lax. Eto ngayon, dapat Opposite. strict ang lolo mo. Opposite. Na pati yung mga US citizen or yung mga ipinganak dito or yung mga non-resident na nagiging green card holder, pinapauwi pa niya. Yun ang malaking fear, no, na yun ang gusto niya. Gusto niyang takutin mga tao para ma-discourage. Pero maraming against the law din yun. Of course. Pero kasi Habang siya ang presidente, there's nothing we can do. Yes, Tito Louie, kasi sabi naman ni Shari Picho sa Seattle, Washington, sabi niya, kasi kasi naman na-abuse, especially daw ang H-1B visa. Dahil sabi nga nila, mga Indiano na ang mga techs, sabi niya, hindi ko mag-gets yung sabi niya mga techs. So, na-abuse nga ba yung H-1B visa na yan? Agree ka ba doon, attorney? Yes, hindi so much abuse kasi talagang oversubscribed, Talagang maraming gumagamit. And I heard from my counterpart si Miss Chona Vilipando na ganun din nangyari sa Canada, maraming abuse katulad ng student visa kaya nagiging stricter sila. Oo. Pero iba Yes. naman So, daw, attorney, anong klaseng assistance may bibigay mo? Kasi yun. Gusto any ko. student in the Philippines can go online and apply themselves. Correct. Nakakachamba sila, ha? Correct. Some of Nakakuha our, pa ng some of our scholarships. students are going into Harvard, Yale, Stanford, UC Berkeley. Ngayon, baka with you coming along, baka mas madali ang kanilang pagpasok sa tulong ninyo. Di ba? Yan in-expect nila. Yeah, sa platform itself, yun ng admissions, Pero yung student visa application, ibang process yun. Ang kailangan i-prove, the main thing that why people don't qualify is they don't show enough ties sa home country. Kailangan na babalik ako. We have to show kasi non-immigrant ang F1 Kailangan, ang pinaka-importante, you have an intent to return to your country after you finish your studies. So, how do you do that? Andiyan pang parents ko, we're very well settled Very in the rich. Philippines. Yeah, in a way. Big you have a- business. show that account, at saka sinong sponsor mo, sinong nagbabayad ng education mo. True. Yes. Yes. So, attorney, sa Saturday na po ito, July 25. Yes, So, sa mga Saturday. interesado po na gusto subukan, ay ano po ang gagawin nila at ano ang, pakipanawagan na lang po sa kanila. Go ahead. I-invite Yes. mo na lang po sila. They can call for general inquiries na is this gonna help me do that? O sige, yeah, okay, then I can come. They can pay there. They just tell us their name, they register and they pay there. If they don't come, they don't need to pay. But yeah, they can ask ahead of time. We will also have frequently asked questions. We will be able to present sa
presentation. Okay. Sige. Very good. Okay. Thank you If very somebody's much. helping you, you better go. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Lalo na't marami, katulad ngayon, graduation season na, magagraduate yung iba. At Yes. alam nila kung anong gusto nilang, anong next step na gagawin nila after graduation. Pwedeng makakatulong talaga yan. So, pwede silang umattend dyan sa immigration seminar po ninyo sa Saturday. Thank you very much, Attorney Gonzales. Thank you. Salamat po. Salamat. It's good to see you hopefully, again. mapapagbigyan Yes, ka Tito na. Louie and likewise. Tito Gorky. Oh, yes. Thank you very much. Ayan po. Thank Attorney you. Have a good day. Good night. Good morning. Good morning. Yes. Good night. you. Attorney Marlene Sige po. Gonzales po ng ang immigration lawyer po sa Amerika. Okay, tuloy-tuloy ang ating chikahan. Tito Louie, nasa Manila Hotel naman ngayon si Manila Hotel ba yun? Yes, Manila Hotel. Ang ginaganap po ang famous Broadcast Arts na Awards Night. Nandun nagko-cover si Tita Borlie, pero parang hindi yata siya makakapag-report sa atin. Marami kasing mga, siguro aligaga pa siya doon sa pag-cover doon sa famous Broadcast Arts. At ito, nakikita ninyo sa inyong screen, dumating na si Vice Ganda dahil alam ko nanalo ang Best Variety Show ang programang Each Showtime. O, nakita mo dyan si Tito Rolly, nagko-cover-cover at sa likod. O. Yan. Si Cara David naman at saka si Ivana Alawi ay nagtabla sa Best Host for Public Service. Ayan. Saka, talagang nakatay talaga ni Cara David si Ivana Alawi, ha? Diba? Na ang programa, ang Best Documentary na Embalsamador de Motor ng Eyewitness ay napanalunan ito ni Cara David. So, congratulations po sa ilan pa pong mga nagwagi. Magbibigay ng update yan sa atin si Tita Morley kapag may time. May time pa siya sa atin ngayong gabi or kaya bukas na lang po niya isi-share sa atin. Congratulations! Yes! Tito Morley, nabanggit mo ang Vice Ganda at It's Showtime. Alam mo ba, hindi ako nanonood ng It's Showtime. Okay. Pero, lumampas sa akin ang isang segment nila na Q&A. Yung mga Let baling. me tell you this. Oo. Nakakaaliw. Oo, Maganda riot pala yun. ang Riot yun. segment na yan. Kaya sabi ko, magaling at napapatawa nila ako, yung tatlo. At saka yung mga baking contestants, sabi ko, iba pala ang Showtime. Yes. Well, not every segment pinapanood ko, yun lang. Masaya at nakakaaliw din pala ang Vice Ganda, ano? Yes. So, nakakatuwa naman talaga si Vice Ganda. He is pretty good. Naaaliw ako. Yes. At yun na nga, wala si Tita Marl. Pero bago yan, si Tita Aida Espiritu nagkukulit sa maghugas na kayo ng pinggan. Sabi ni Tita Aida. Pero batiin muna natin ang ating mga nanay, Tito Louie. But of course, ang pinamakamahal natin na nanay na si Ma'am Sherry Ramirez na talagang laging suporta sa atin. We love you, Ma'am Sherry. And of course, your intelligent, beautiful, gorgeous, fabulous daughter, Joyce Ramirez, Norma Caringal, and of course, kanina pa nakatutok, sabi Yes. Flobe Fernandez, kanina pa I'm sure. nakikinig ang nanay, Linda Asonza. At finally, alam mo ba, habang nagtatrabaho, ang Rina Alcantara Meili, nakatutok sa atin. Talagang katikatera rin. Dahil walang pakialabas na gusto kong panoorin ang Tito Gorgie at Tito Louie. Yes. Diba? And of course, Joel Yap nakatutok and Arnel Yap ng Qatar. Tito Gorgie, naghihintay ang ating mga Ilocos Norte supporters din, ha? Si batiin na. Manny Gran Araceli, Bing Ray and Grace Lazo, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel Denron Reyes, at saka Atty. Cedric Corpus, Dexter Pasion, Erica Angeles, Joel Yap, Yolanda Acobago, Tina and Lando Ruiz ng Honolulu, Hawaii, and of course, Maril de Guzman and Cesar Mangawil. Maraming salamat sa inyo, mga Ilocanich. Yes. Hello muna kay Joel Yap, Mel de la Cruz, sa ating mga nanay, ha, si Tita Aida Espiritu saka si Tita Becky Villanueva Tezuka. Batiin natin yan, Of isa course. sa mga nanay natin. Si Josephine Garimbaw naman sa Michigan, si Ligaya Yes. Anki sa Alaska, si
si Vesi Bunsoy, Miguel Fallarvilla, hello sa inyo dyan. At saka si Florbe Fernandez, of course. Sa United Kingdom naman, si Jojo Maquindoran Mabalot, Marilu de Guzman, Randy Pasmala, na-late nga daw siya ng pasok si Randy Pasmala, si Shari tingnan Picho, mo. of course, si Riza Halbuena ng Calamba, Laguna, may bago na raw Prime Minister ang UK, si Andy Burnham. Yes, nabalita naman dito. Melvin Dizon, hello. Nico Cabales, hello. Unika Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Leo Havares, Tristan Wyatt Gulay, hello. At pinapabati ni Leo Havares sina Ann Gabua, Greg Havares, Mylene Atienza, Rosa Rubio, at Engineer Cesar C. Havares ng Puerto Princesa, Palawan. Margarita Guevara, hello. Alice Morris, yes, Rina Alcantara Meli na ano mo kanina, watching, tumakas daw siya sa work at NTMC Clinic. Hello sa inyo dyan. Ingat-ingat pa rin dyan. At maraming salamat sa suporta sa inyo. At bago natin, of course, bago tayo maghugas ng plato at maglaba, syempre, i-share ko lang muna, Tito Louie, kasi last weekend, Tell me. Saturday, ay dalawang concerts ang pinanood namin. Ang isa sa muna na isi-share ko sa inyo ay ang birthday concert ni Agot Isidro. Si Agot Isidro, 2 gabi po ang concert niya, Friday and Saturday. Sa unang gabi, ang guest niya si Piolo Pascual at saka si Jericho Rosales. Kasama dun si Maris Racal at saka si Bel Mariano. Tapos ang pangalawang gabi, dun kami sa pangalawang gabi na nanood sa Saturdays, ginanap ito sa Maybank Theater. Ang guest naman ni Agot Isidro ay si Martin Rivera at saka si Ogie Alcacid. At ang nakakatuwa kasi na ang dami niya mga friends na talagang nanood. Nandun din ang mga kasama niya dati sa Sanglinggo na po sila, na sina Melissa De Leon, Bing Loizaga, si Ami Perez, at saka si may isa pa silang apat pala sila. At eto, pa-share nga natin yung video ni Agot Isidro kasama yung mga ito Tito Louie, anchor nito, balik pa-ending na ito. Oh! Ang title ng kanyang concert ay The Story of AI, Agot Isidro. Yes. Ayan. Oo. Isidro pala yun. Ang cute The ang Story of pangalan AI. ng Ayan ng po. title. Labas, nga natin, audio please, para mapakinggan na natin na binati siya sa kanyang karawan. Wow. It's her birthday. Birthday niya, si Martin Rivera at saka si Ogie Alcacid naglabas ng birthday present sa kanya. Yung isa pang video tech, pakita naman natin yung nagpe-perform sila. Ito, duet ni Agot at saka ni Ogie Alcacid. Ayan. Yung iba pang video, pakita naman natin. Ito si Mark. Ayan. Apat sila. Ayan. Kasama dyan ni Agot, si Melissa De Leon, Ami Perez, at saka si Ami Perez at saka si Bing Loizaga. Kasi co-host siya dati sa Sanglinggo na po sila. Ito yung last na to na nag-aakyatan na lahat ng mga friends niya at nakisayaw na sa kanya.
Yan. Congratulations kay Agot Isidro, of course. Isa sa mga producers dyan, ang kaibigan nating si Noel Ferrer. Yan. Oo. Alam mo, Tita Gorgie, I didn't realize na kumakanta ang Agot Isidro and she Ay. sings well. Singer talaga siya, Tito Louie. Singer talaga siya. Backup singer siya dati ni na Martin, ni na Sharon. Oo. Backup singer siya dati. So singer talaga siya Magaling pala sa kumanta. bago siya maging artista ay singer talaga si Agot. At nung hapon naman ay nandun kami sa SM Aura sa Samsung Hall. Yung concert naman ng bata, 10 years old pa lang ito ha. 10th birthday niya ni si Crystal George. Isa siyang napakayamang bata pa lang, pero tawag sa kanya young CEO, may mga negosyo na sila, pero ang gusto lang niya talaga ay magka-concert, at gusto lang niya isa sa mga special guest na gusto niya talaga makasama ay ang kaibigan niya si Baby Sarina at ang ama nitong si Jong Hilario. So ayan, nag-perform, pinagbigyan naman ni Jong at saka ni Baby Sarina itong si Crystal. At pakinggan lang natin ng konti. Ito, mga original song ito ni Crystal. We gotta love each other and here together. It's a perfect summer when we dance together. With one voice we're singing as one under the purple sky. It's a perfect summer. I'll treasure this day. Ayan, yung anak dyan ni Jong Hilario, Tito Louie, ay Pero talagang... yung maliit. Yung maliit. Gusto niya talagang sumayaw at kumanta. Ayaw niyang umarte. Gusto lang niya sing and dance. Dahil yun ang nakikita niya sa tatay niya, kay Jong Hilario. Nakausap naman dyan si Jong, at sabi nga niya, pinagbibigyan lang nila, 5 years old pa lang itong batang ito, pinagbibigyan lang daw nila dahil yun talagang hilig niya, sabi ni Jong. At pero sabi niya, ayaw daw nila na mag-focus talaga, gawing trabaho yung ganyan, kasi gusto niya talaga ay mag-focus muna siya sa pag-aaral. Heto po ang pahayag ni Jong Hilario. Pakinggan po natin. Siguro na-inspire siya dahil nakikita niya ako nag-perform sa stage, sa TV. So parang bonus na lang na talagang gusto niya akong gayahin, gusto niya rin maging performer. And of course, with the help of Maia, yung mami ni Sarina, talagang natututukan niya rin. So ayun ang ayoko kasi narinig ko lahat. Kiring Minyo Mulak, Kalaay sa Sigera, lahat mga child star na yung childhood nila, hindi, nawala. So yun ang ayokong mangyari kay Sarina, kasi gusto ko wala siyang pagsisisihan pag lumaki siya. Gusto ko sabihin niya na sobrang na-enjoy ko yung pagkabata ko. Yan. Kasi nakikita naman doon talaga sa mga child stars, di ba? Na karamihan sa mga child stars talaga hindi nila na-enjoy yung kabataan nila. So yung batang maliit, anak ni Jong Hilario. Jong Hilario at saka ni Maia. Day magaling. Magaling. Kung 5 years old, nakakasabay siya ng choreography. Correct. At gusto niya talaga talaga kumanta at sumayaw. So, ayun yun lang naman talaga. Katulad itong mismo, yung nagpa-concert, yung birthday concert ni Crystal, na 10 years old pa lang, gusto niya na talaga may concert na siya. Isipin mo may concert na siya agad na silang nagano. Pero siya ang kumakanta rin? Siya yung kumakanta. Sing and dance? Yes. Ay, magandang boses. Yes, oo. So, at least natupad yung dreams niya na makapag-concert sa kanyang kaarawan. So, happy birthday. Nako, Tita Aida, hindi pa siya naghuhugas. Eto na! Tapos na. Ay, eto na! Eto na po! Paalala po sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Pasok dito, Marley. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self
kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and Sibumon Cotton. Gawa ng ACS to. Yes! Yes! Malapit na po at... Hi kay Tito Corgi. Ah. Hi kay Joe Barameda. Hi Kuya Jobar. Hello sa That's iyo. right. Yes. Alam mo, kahapon lang, ito, bago tayo pansamantalang paalam, Tito Louie, kahapon lang nakakatuwa kasi nagkaroon ng event ang pagtitipon uli ang grupong aktor, League of Filipino Actors, na pinangungunahan of course ng founding chairman na si Dingdong Dantes. At alam niyo naman na si Dingdong ay bida sa seryeng The Master Cutter ng GMA7 at si Coco Martin naman ay bida din sa Coco Martin Sigabo ng TV5 at sa ABS-CBN at nagkita sila doon at pinatunayan nila na walang kompetisyon sa kanilang programa. Nagkakasama-sama sila, nagkakaisa sila para sa kanilang hangarin para sa ating industriya at lalo na sa mga aktor. Nag-post nga si Marian Rivera, ang asawa ni Dingdong, na pinost niya yung mga pictures na ito na sabi niya, si Atoy at si Gabo para sa aktor, League of Filipino Actors. Si Atoy ay ang karakter ni Dingdong Dantes sa The Master Cutter at ang Gabo naman ay si Coco Martin. So kahit magkatapat sila ng programa, nagkakaisa sila para sa industriya. Nag-post itong si Dingdong Dantes, si Tuluwi, sabi niya, magkaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, pagmamahal at pagpapalakas ng ating industriya. Isang magandang Sunday meeting, may kasamang masayang kwentuhan at makabuluhang palitan ng mga ideya para pag-usapan ng isa na naming proyektong ilulunsad ng aktor sa ilalim ng pamumuno ng ating kapwa-aktor member na si Coco Martin. Soon, para sa aktor, para sa mga aktor, para sa industriya, salamat Coco. Kasi parang may naisip na project si Coco para sa mga artistas, para sa mga kapwa-artista na na nakikipagtulungan of course sa grupong aktor. Nag-post naman Tito Louie si Coco, ang sabi naman ni Coco, sobra ang respeto ko sa taong ito, tinutukoy niya si Dingdong. Maraming salamat Kuya Dingdong Dante sa walang sawang pagmamahal at dedikasyon mo sa ating industriya. Isa kang inspirasyon sa maraming tao dahil sa sipag at malasakit, hindi lang talent ang ipinakita mo kundi tunay na puso para sa industriyang mahal nating lahat. Nandito lang ako sa likod mo at buong puso ang suporta ko sa lahat ng iyong ginagawa, lalo na para sa Actor League of Filipino Actors. Yan ang sabi niya. Ang ganda ng hangarin at layunin ng grupong yan. Correct. Dahil who benefits from it? Tayo rin. Kasi nga, even though they compete with each other, dahil gumagawa sila ng napakandang teleserye at movie, na kahit na magkasalungat man ang kanilang estasyon, magkatapat, tayo manonood, mag-e-enjoy tayo sa ginagawa nilang lahat. Ayan, sabi ni Unika Iha ko, died. 2 minutes na lang, dali! Oo, galit na siya. 2 minutes na lang. Huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan. At yun na nga, itong grupong aktor, talagang pinupush nila na may maitutulong sila sa mga kapwa-artista at para lang mapalago lalo. Kasi lalo nito, 'di ba? Ang dami na gumagamit ng mga AI na 'yan, 'di ba? Yung mga AI na 'yan. So nawawalan ng trabaho ang mga artista. So may ginagawa sila ngayon, may pinag-uusapan sila na kung ano man ang project na ito. Siguro i-share din naman nila yan soon na ito po'y makakatulong sa kanilang mga kapwa-artista, lalo na po sa movie or sa entertainment industry. Okay. Very good. Good plan. Yes. Okay. Tito Louie, magdasal na ba tayo, Tito Louie? Let's go. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid ng mamamayan na namumuhay na mapayapa.
matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Salamat, Tito Louie. Hopefully makasama ka namin sa Wednesday. Dapat ha, Tito Louie. Dapat. Hindi ayaw mag-comment ni Tito Louie. Pero syempre magsishare naman si Tito Louie ng iba pang mga tisod niyang balita doon sa Amerika. Tito Louie. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Good night po. Good night. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino.